Praise God. Bitin po ba? Bitin po ba yung pagpupuri natin? Parang sarap ulitin. Mamaya pa ulitin po natin pagkatapos po ng preaching. Kaya pa po ba? Amen. Sige po, pagkatapos po ng preaching, magpapatuloy po ang worship natin sa umaga pong ito. Amen po ba tayong lahat? Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Ang bawat isa po ay pinagpala ng Diyos sa umaga po ito. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa kalakasang bigay ng Lord sa atin sa umaga pong ito. Amen. Hallelujah. Nagkasakit, subalit pinagaling ng Lord. Amen. Nadapa, subalit muling itinayo ng Lord. Amen. Hallelujah. So, gayon po tayo, kamahal ng Diyos. Sabihin niyo po sa inyong katabi, mahal ka ni Lord. Lalong-lalo na po sa mga kapatid po nating mga bago, mahal po kayo ni Lord. Amen. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. So, sabi po ng John 3:16, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. So, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sino po yon? Si Jesus. Amen. Si Jesus po. Yung nag-iisang anak ng Diyos ay pinadala niya po dito po sa lupa. Bumaba mula sa langit at namuhay na kagaya po natin. Hallelujah. Siya po nga po ay naging masunurin, maging hanggang sa kamatayan. Hallelujah. Amen. So, salamat sa Panginoon dahil tinubos niya ang ating mga kasalanan. So, doon sa krus, ang lahat ng ating mga kasalanan ay Kanya pong pinagbayaran. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Now, yung pong mga nagkukwentuhan dyan, pwede po bang tumahimik muna kayo? Amen. Yeah, makinig po muna tayo ng salita ng Diyos dahil I believe na tayo pa uuwing pinagpala sa umaga pong ito. Amen. Okay. So, ano po ba yung sinabi ko kanina? You see? Parang wala pong nakikinig. Okay? So, ulitin ko po. Gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Mahal na mahal ka ni Lord. Siya ang nagdala sa iyo dito sa umagang ito. Amen. Isang linggo, dumaan ng isang linggo na tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, subalit still, nandito pa po tayo na nanatili, pinagaling ng Lord. Amen. Upang sa umaga pong ito, ay muli tayo po ay magkasama-sama at magpalakasan sa isa't isa. Hallelujah. Ang pag-ibig po ng Diyos, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Bumaba po siya mula sa langit, nabuhay po siya, nakagaya po natin. At siya po ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo. Siya nga po ay naghirap upang tayo po ay managana. At ang kanyang pangako sa atin, para sa sinumang mananampalataya, mananalig, ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Ligtas po sa lahat ng stress. Amen. Hallelujah. So, siya po ang nagbayad upang tayo pong lahat ay makalaya. Siya po ay namatay. Again, upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Hallelujah. At pagdating nga po ng ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. Amen. At ngayon po, siya po ay nasa kanan ng Ama. At hindi po siya tumitigil, ang ating Panginoong Hesus. At patuloy po siyang namamagitan po para sa atin. Hallelujah. Minsan dumadating po ang time na tayo po, mga nananalig sa ating Panginoon ay sumasablay din. Amen. So patuloy po ang ating Panginoong Hesus na sinasabi niya sa Ama, charges to me ang lahat ng mga kamalian na nagagawa ng aking mahal. Amen. Hallelujah. So nandoon po ang ating Panginoong Hesus. Siya po ay patuloy na namamagitan para sa atin. At hindi lamang yon, siya rin po ay nangakong magbabalik upang tayo po ay kunin at ipagsama doon sa kanyang bayan, doon sa langit. Amen. Sabi po niya sa kanyang salita, ako'y aalis, ipaghahanda ko kayo doon ng matitirhan. At na-imagine nyo na po ba kung ano yung titirhan natin doon?
Ang sabi po ay mansyon. Mansyon. Kung tayo po dito ay sa mundong ito nagre-renta lamang tayo ng bahay doon sa Pilipinas, no? Wala tayong sariling bahay. Subalit pagdating po natin doon sa langit, mayroon po tayong mansion doon, mga kapatid. Wala na po tayong ipag-alala na monthly rent natin pagdating po natin doon. Amen? Hallelujah. Amen. Alam niyo yung sa Pilipinas, napakahirap, no? Pag ikaw ay nangungupahan. Para bang buwan-buwan meron ka laging utang. So, ganoon yung isang nararamdaman ng isang walang bahay, walang tahanan doon po sa Pilipinas. And even here, actually, wala din naman po tayong sariling bahay dito. But pagdating po natin sa langit, mansion po, titulugan po natin doon, ang titirahan po natin. Amen? Hallelujah. Amen. So, God is good po. Amen. Amen. So, dakila ang gawa ng ating Panginoong Hesus at muli sa Kanya po ay walang kadiliman. So, napakaganda po ng ating inawit na ang liwanag po na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya ang dalangin po natin ay ang liwanag na yan ay patuloy na maranasan po natin sa church po natin ito. Amen. Hallelujah. Na kung kayo po ay pumunta rito o kung sino man ang pumunta rito na tila baga naguguluhan o nadidiliman ang kanyang isipan, ay sa umaga pong ito, bago matapos po ang service natin, ay tatagpuin ng Lord upang bigyan ng kaliwanagan ang bawat isa sa atin. Hallelujah. So, amen, yun nga po ang dalangin natin at na itakwil ng Diyos ang kadiliman at palitan ito ng liwanag na nagmumula sa Kanya. Amen? Mga kapatid, ako po ay naniniwala na talagang ang service po natin, ang ANCF service ay ginagabayan po ng ating Panginoong Hesus. Kung isipin niyo po, nag-prepare po ako ng message at ang i-prepare ko po ay we are the salt and light of this world. And yet, nakita niyo po kung ano po yung inawit natin kanina. So, hindi po kami nag-usap ni Brother Ibar sa kanya pong i-prepare. At patungkol din po sa light. At kahit na po yung polo niya kanina ay polo ko rin po. So, meron po tayong isang espiritu dito at kinikilos po tayo ng Lord dito. Amen. Hindi po tayo pinababayaan ng Lord. Hallelujah. Wala po tayong dapat ipag-alala. And kahit na ako, hindi po ako mag-aalala kung ano po yung dapat ko sabihin sa inyo dahil ang Diyos po ang kikilos sa umaga pong ito. Amen? At para din po sa mga bago po nating mga bisita, we believe na si Lord din po ang kikilos sa kanila, sa kanila. Amen? Sa kanilang mga buhay. Hindi po tayo mag-i-struggle ditong magpakahirap, magpaliwanag, but kundi ang pagkilos ng Diyos ay sapat na po. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I believe na uwi po tayong maliwanag ang lahat sa atin. Amen. Hallelujah. So, sabi nga po ng ating topic po sa umaga pong ito, ay we are the salt and the light of this world. Sabi, ano ba yung salt? Di ba ano yun? Asin? Amen? Di ba maalat yun? O ano, bakit nasama yan sa topic natin? At ano ba yung ilaw? Di ko alam yun. So, alamin po natin kung ano ang ibig pong sabihin to sa umaga pong ito. Hallelujah. So, ang Panginoon po nag-declare, Jesus declared that we are the salt and the light of the earth. Para sa sino man pong nanalig at nanampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay idineklarang mga asin at ilaw ng sanlibutan ito. Hallelujah. Hindi po tayo nagpapakahirap na maging asin o maging ilaw. But ito po ay declaration ng God sa ating buhay. Sa bawat isa sa atin, siya po ang nag-declare nito. So, dapat alam po natin to. Amen? So, but before the Lord preached that we are salt and light of the earth, He first preached the Beatitudes. Okay? So, actually, ito po yung naging topic po namin sa BS namin. Kaya hindi po mahirap na ipaliwanag. Dahil ito po yung napag-aralan na po namin. Amen? So, isi-share na lamang po namin ito sa inyo. So, bago ka daw po maging salt and light of this earth, kailangan ay naranasan mo muna yung Beatitudes. The Beatitudes. Atin nga pong basahin ang Beatitudes. So, sabi po ng Beatitudes,
When he saw the crowd, he went up on the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. So ito po yung Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Then he began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, because the kingdom of heaven is theirs." Okay? So blessed daw po yung poor in spirit. So tayo na mga tumanggap sa ating Panginoon, so minsan na po tayo naging poor in spirit, na wala na po tayong talagang kaya pa na gawin minsan sa ating mga buhay, kundi ang umasa na lamang po sa ating Panginoong Hesus. Amen. Ako po, sa buhay ko po, dumating po ako sa point na halos nawala na po ako ng pag-asa. Okay? But napakabuti po ng Panginoon sa buhay ko. Amen. So, blessed are those who mourn. Who mourn? Blessed are those who mourn because they will be completed. Next, blessed are the meek. Blessed are the gentle because they will inherit the earth. So meek means strength under control. At napakaganda pong example dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na kung saan siya po ay ipinako sa krus. Okay? So kaya niyang bumaba, kaya niyang lipunin lahat ng mga tao nang ba't di niya ginawa. So he is strong and powerful, yet under control and willing to submit. So ganito po tayo. Kung minsan, dumating po yung time na may mga nagpe-persecute sa atin, but still, nakokontrol po natin, hindi po tayo pumapatol sa kanila. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Next, blessed are merciful, because they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, because they will see God. Blessed are the peacemaker, because they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness, because the kingdom of heaven is theirs. Blessed are you when they insult you and persecute you and falsely say every kind of evil against you because of me. Be glad and rejoice, because your reward is great in heaven. For that is how they persecuted the prophets who are before you. So, people are blessed even in hard times because they will receive eternity in heaven. Amen. So, hindi po natin kinakount kung tayo man po ay naghirap sa mundo pong ito, dumaraan ng kahirapan. Basta, ang mahalaga, tayo po ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? And time will come, pag dumating na po yung great day ng ating Lord, tayo po ay pagsasama niya doon po sa kanyang bayan. Amen. Hallelujah. So, mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos kahit na ano pa ang mangyari. Mapalad tayo dahil tayo kabilang sa kingdom ng God. Kaya nga po, hallelujah, meron po tayong reason na magsaya sa buhay na ito. Ang mahirap ay yung naghirap ka na sa mundong ito, and then sa kabilang buhay ay ikaw ay napahamak. Okay? So yun ang mahirap. But hindi po tayo kasama doon. Amen. Amen. Nangako po ang ating Panginoon sa atin. And in John 3:16, ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan po ang ating destinasyon, ang bayan ng langit. Amen? Hallelujah. So, we are blessed for honorable qualities such as being meek, righteous, merciful, pure, and peacemaker. Mga kapatid, ito po yung meron tayo. Hallelujah. So, hindi po tayo agad-agad nagagalit. Amen? Kahit na po yung mga kalalakihan natin, kahit na yan ay kinakat, hindi po yan nagagalit. Yung mga nagdadrive dito, hindi po sila nagagalit. Mababait po sila. Amen. Amen. So, peacemakers, di ba? Pag may nag-aaway, so, hindi natin sila ginagatungan. Amen?
Hallelujah. Now, again, now ano na po ang dapat po nating maging posisyon sa mundong ito? Okay? Tayo po na mga believers, ano po ang dapat nating ginagawa? Hallelujah. Okay. Jesus said, we are the salt of the earth and the light of the world. Being salt and light is not an optional. Okay? Hindi po ito isang optional. Hindi, ano lang ako, salt lang ako, hindi ako light. Or pwedeng, light lang ako pero hindi ako salt. Hindi po. Hindi po ito optional. O pwedeng, wag na lang, basta ako, believers, okay na. So, hindi po ganon. This is not an optional. Jesus did not say you can be or you have the potential to be. He said, you are. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, you are. Okay, you are. You are what? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Nakikinig po kayo. Amen. Everyone who has trusted Christ for salvation and is born again is the salt of the earth and the light of the world. So, yun pala. So, lahat po tayo na nanalig at tumanggap sa ating Panginoong Yesus ay naging ilaw at naging asin sa sanlibutan. Okay? So, alam na po natin yun, ha? Tandaan po natin na tayo po ay asin at ilaw. So, in Matthew chapter 5, verse 13, sabi po dito, you are the salt of the earth, but if the salt should lose its taste, how can it be made salty? It's no longer good for anything but to be thrown out and trampled on by men. So, the value of salt, especially in ancient world, so noon po sa sinaunang panahon, cannot be underestimated. Again, the value of salt, especially in ancient world, cannot be underestimated. So Roman soldiers received their wages in salt. So noon daw po unang panahon, ay ang Roman soldiers daw po ay ang kanya pong sinasweldo ay salt. Okay? So, the Greek considered salt to be divine. And the Mosaic law required that all offering presented by the Israelites contain salt. So, especially yung pong grain na ang mga Israelites ng pong unang panahon ay pagka sila po ay nag-offer ng grain, ito po ay nilalahukan nila ng asin for preservative. At ito po ay makikita po natin sa Leviticus 2:13. Okay, you are to season each of your grain offerings with salt. You must not omit from your grain offering the salt of the covenant of your God. You are to present salt with each of your offerings. So kapag sila po ay nag-offer, so nilalagyan po nila ito ng salt. So in Mosaic law, so napakahalaga po ng asin. Alam po nila yan. Okay? Then when Jesus told his disciples that they were the salt of the earth, as recorded in Matthew 5:13, they understood the metaphor. So, noong sinabi po ni Jesus sa kanila pong mga disipulo that you are the salt of the earth. So, alam na po ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus kung ano po ang kahalagahan ng salt. At gayon din po sa umaga pong ito, na para po sa bawat isa sa atin, ay tayo po ay tinatawag na salt of the earth. And then, alam na rin po natin kung ano po ang kahalagahan ng salt, kung bakit tayo po tinawag na salt. Before the days of refrigerations, salt was used widely as preservative by rubbing it into meat. It could also be used as a kind of fertilizer. So kailan lamang ba na-invent ang fridge, ang refrigerator? So, sabi po ng best friend natin ay between po ng 17th century, okay? So wala pa noong time na yon, wala pa silang fridge noong time na yon. So ang ginagawa nila sa mga meat nila ay binapahiran po nila to ng asin
upang ma-preserve po ito. Okay, Jesus called His followers to be salt of the earth, carries those symbolically into their lives, spiritual lives. So kaya nga po, sa bawat mananampalataya, okay, so yun pala ang trabaho ng asin, to preserve. So as well, ganun din po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Nang sinabi niyang, you're the salt, sa kanyang mga disipulo, ay sila po ay magiging preservative. Amen? Hallelujah. So, preservative, sila po ay naging preservative nang sila po ay nangaral ng salita ng Diyos. Okay? So ano po ang nangyari? Marami po ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, ang mga tao sana na mapapahamak nang dahil sa kanila pong mga turo, sila po ay naligtas. Amen? So, ganoon din po tayo mga kapatid. Tayo'y tinatawag na mga salt sa mundo pong ito. Hindi lang basta tawag, kundi meron po tayong dapat gawin. We are the salt of the earth. Kailangan nating ihayag ang salita ng Diyos. Kailangan nating maging preservative sa mundong ito. Kailangan nating maging preservative sa bayan ng Bahrain. Amen? Hallelujah. So, salamat sa Lord. Salamat sa kanyang pangungusap. Hallelujah. While salt keeps the meat from rotting, believers in Jesus distributed around the world. So, dinistribute po sa buong mundo ang bawat Kristiyano upang tayo po ay maging preservative nito. To help humanity from falling into godlessness, immorality, resulting judgment. So upang tulungan daw po, upang abutin ang mga taong wala pang Diyos sa kanilang mga buhay. So mayroon po tayong part sa bagay na yun. Okay. And even sa darating na judgment, tayo po ay gamitin ng Lord para sa buhay nila upang sila man po ay maligtas din kagaya natin. Okay? So, kung paano ang asin ay pinanatili niyang meat na hindi mabulok, gayon din tayo. Tayo gumawa upang tulungan ang mga taong wala pang Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Nakagaya po natin sila man po ay maligtas. So, unang-una, mayroon po tayong dapat gawin bilang asin ng sanlibutan ito. Una nga po ay ang ibahagi ang salita, ang mabuting balita ng ating Panginoon doon po sa mga taong wala pang Kristo sa buhay. Okay? Again, mga kapatid, hindi po tayo basta tinawag na Kristiyano lang po. Okay? Meron po tayong dapat ginagawa. So, ibahagi po natin ang mabuting balita doon po sa mga nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Sa mga kakilala po natin, share the word of God. Sa mga kaibigan po natin, nakita po natin, nauubos na yung oras nila sa kung ano-ano, sa bisyo, sa lahat. Ipakilala po natin si Jesus sa kanila. Sa mga nadidepress, tulungan po natin sila na makilala nila ang ating Panginoong Hesus. Dahil mahal na mahal po sila ng ating Panginoon. Si Jesus po, ang ating Panginoong Hesus po, ay namatay para din sa kanila. Para din sa mga taong nakakasalubong po natin sa labas. Para sa mga Indiano. Amen. Para sa mga Arab. Para sa lahat. Ang Diyos po ay namatay para sa lahat. Hindi lamang po para sa atin. So, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen? Hallelujah. Again, bilang mga asin ng sanlibutan, ay pahayag natin ang kaligtasang nagmumula po sa ating Panginoong Hesus. So, pangalaw po, mag-pray po tayo. Tayo'y manalangin at patuloy na manalangin para sa kaligtasan po ng lahat. Amen? So, marami pong naghihirap sa kapanahunan. Marami pong nagkakasakit, spiritual sickness. So, dati marami po tayong kasama rito na hindi na po natin nakikita. So, ipag-pray po natin sila. Amen? Na muli sila po ibalik ng Lord sa dakong ito ng panambahan.
upang muli ay tayo po ay magsama-samang magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. So number 1, ibahagi ang mabuting balita. Number 2, ipag-pray natin sila. At number 3, of course, habang ipinagpe-pray po natin sila, dapat iniingatan din po natin ang ating mga patotoo, ang ating mga testimony. So, hindi sila maniniwala kung iba ang iyong ginagawa. Amen? Hindi sila maniniwala sa atin. So, dapat iniingatan po natin ang testimony natin. Hallelujah. So, sa kanila, kagaya po natin ay para po tayong mga bukas na libro na tayo po'y binabasa. Na bawat hakbang po natin ay kanila pong pinagmamasdan. Kaya dapat ay maingatan po natin ang ating mga patotoo. Hallelujah. Kaya po, ang sabi dito ay, but if the salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? Kung mawala ng alat nito, paano pa ito mapapanumbalik? Ito itatapon na lamang sa labas at tapakan ng tao. Okay? So we're not talking about the salvation, regarding the salvation here. But we are talking about the purpose, our purpose in life as a Christian. So, yung pong purpose ang pinag-uusapan po natin dito. Hallelujah. Kaya nga po, ang ating patotoo ay kagaya ng isang kayamanan na napakahalaga. Amen po ba? Na pag tayo po ay humarap sa ating Diyos, ay ito po ay ating ipepresenta. Amen? Hallelujah. At dahil po doon, tayo pong lahat ay tatanggap ng ang reward. Sabi kanina, tatanggap po tayo ng reward. Tatanggap po tayo ng crown. At yung crown na yon ay siya po natin iaalay sa paanan ng ating Panginoong Hesus pagdating ng araw na yon. Hallelujah. So, again, sa ingatan po natin ng ating mga patotoo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, Christian, stop serving its purpose when we stop living in faithfulness. So, kapag yung faithfulness po natin ay nawala na, then our purpose will stop. So, we stop being poor in spirit, living in repentance and meekness, when we stop having an appetite for righteousness, or being merciful, we stop serving our purpose on earth. So, kapag nawala na daw po yung sa atin, yung the Beatitudes, yung pinag-aralan natin. So, nawala na ng halaga ang lahat ng yon sa atin, ay nag-stop na rin po yung ating purpose. Yung purpose po natin. Hallelujah. So, hindi ka na nagsishare ng words of God o ng mabuting balita. At hindi na rin po natin ipinagpe-pray yung mga iba. O ang ating church, ang pastors, ang mga ministers dito. Okay? Na maging ating mga patotoo, kaliwali na rin, no? Okay? So, then, we stop serving our purpose on earth. Ang bigat, no? Amen? We stop serving our purpose on earth. Kaya, rejoice lang sa umaga pong ito, tinatagpo po tayo ng Lord, upang kung meron man po tayo nakikitang mali sa ating ginagawa o hindi pa natin nagagawa, we still have time to do it. Amen? Amen. Hallelujah. So, you are the salt. Again, you are the salt of the earth. You are the light of the world. A city set on hill cannot be hidden. So, pag sinabi pong city set on hill, ito po yung city na nandun po sa burol. So, medyo mataas po yung kalalagyan niya. Okay? So, tayo raw po ay katulad na isang city na nasa burol at hindi maaring maitago. Yung kagandahan niya, yung liwanag niya, hindi maaring itago, hindi maaring takpan. Sino ba pwede magtakip doon? Okay? So, again, where those light we have come from, saan po ba nanggaling ang liwanag na meron tayo? Of course, sa ating pong Panginoong Hesus. The Lord is the true light of the world, according to John 8, chapter 12. Basahin po natin ito. Then Jesus spoke to them again, I am the light of the world. Anyone
Anyone who follows me will never work in darkness, but will have the light of life. Okay? So tayo raw po ay mga ilaw. Kaya nga po, apart from Jesus, then we live in darkness. Jesus is the true light of the world. And we who believe are shared by His light. Tayo po'y binahagian ng liwanag ng ating Panginoong Yesus. We're just a partaker of His life. Without the light of Christ in a person, his life is very dark. Kaya nga po sumasama ang buhay ng isang taong wala kay Kristo. Dahil kadiliman ang naghahari sa Kanya. So napakaganda ng inawat natin kanina. Let there be light. Amen. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoong Jesus. Tayo po'y binigyan niya ng ilaw, the light of life, so that we do not be stumbled in our walk. So hindi po tayo mapahamak, hindi po tayo mapariwara sa ating pong paglalakbay. At dahil nga po iyon, sa tayo po ay mayroong ilaw. In Proverbs 4, chapter 4, verse 18 and 19, says, but the way of the wicked, the path of the righteous is like the light of dawn, shining brighter and brighter until midday. 19. But the way of the wicked is like the darkest gloom. They don't know what they makes them stumble. So kahit na yung sayang, yun daw pong yung wicked, is like darkest gloom. They don't know what they makes them stumble. So hindi nila alam kung paano sila na-stumble. But yung pong righteous, pakibalik nga po kayo ito, sa 18. The path of the righteous is like the light of dawn, shining brighter and brighter until midday. So tayo na mga righteous, ang ilaw daw po na meron tayo ay kagaya ng ilaw sa umaga at paliwanag ng paliwanag. Amen? Nagliliwanag ng nagliliwanag. Amen? Hindi po baliktad yun nagliwanag ka tapos lumalabo ka na uli. So dapat ang mga Kristiyano ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Nagliliwanag. Amen? Nagliliwanag ng nagliliwanag. So, we are the light of the world as Jesus showed us to be the light. We are also likened to a city on a hill. It should be seen even in the middle of the night and should not be hidden. Okay. Verse 15. So, konti na lamang po. Mabilis lamang po ang ating message sa umaga pong ito. Amen. Hindi po tayo maiinip. No one lights a lamp and puts it under a basket, but rather on a lampstand, and it gives light for all who are in the house. So, hindi raw po nagsisindi ng lampara ang mga tao at nilalagay ito sa ilalim ng basket, kundi sa lalagyan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. So in the time of the Lord, the light was available in the form of fire, including lamps. So as houses grew dark after sunset, lamps would be lit, distributed around the house. Placement is the key. Okay? So, noong panahon po ng ating Panginoong Jesus, that time wala pa pong kuryente. At pagdating po ng hapon na at maggagabi na, so napakadilim na po. At hisindihan na po nila yung ilaw in the form of fire or lampara, oil lamp. At ito po ay idinidistribute sa loob ng bahay. So, ang key daw po ay yung placement, yung pong lalagyanan, kung saan inilalagay. Yun daw po ang key. So, humahanap po sila ng tamang lugar upang daw po ilagay yung ilaw, upang matanglawan ang lahat ng nando po sa room na yon. So, the lamp would be put on a stand in the optimal spot. So, doon nilalagay po ang lamp doon po sa pinakamainam na lugar to provide as much light in the room as possible. Just like our light here in the church. So, kagaya po ng church na ito, kung mapapansin niyo po, kagaya po ng church natin dito, kagaya po ng ilaw natin dito po sa church. So, kung pansinin niyo po sila, pare-parehas po ang agwat niyan. Okay? Hindi po yan basta-basta na lang kung saan inilalagay. Kaya po upang ma-maximize po yung ilaw niya
at maging maliwanag po sa lugar na ito. So, ganun po ang ibig sabihin nito. So, hindi po tayo naglalagay ng ilawan kung saan kaya naman ang ating o kaya naman ito po ay ating tinatakpan. So, useless po kapag tinakpan po natin ang ilaw na yan. Gayun din naman, the light of Christ is meant to be seen. The Christ of Christ is meant to be seen. Okay? Ito po yung panawagan ng Panginoon. So, huwag mong takpan o huwag mo itago yung ilaw na meron ka. Hallelujah. Yan po ay ilaw na mula po sa ating Panginoon. At dapat yan po ay nakikita ng sanlibutan. Amen. And last verse. In verse 16, hallelujah. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works. Yun naman pala. Let your light shine before others so that they may see your good works. Amen. And give glory to your Father who is in heaven. So gayon din naman, sa gayon ding paraan, paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng iba upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kaya nga sabi ko po kanina, hindi po pwede na nag-share po tayo ng words of God. And yet, iba po yung ginagawa natin. Baliktad po sa kalooban ng Diyos. No? Mga kapatid, ito po ay panawagan ng ating Diyos. At ito po ay dapat alam po natin na bilang mga mananampalataya tinawag ng ating Panginoon, Jesus. Ang buhay po natin sa mundong ito ay hindi po basta-basta na lang, kundi meron po tayong dapat na sinusunod. Yun po ay walang iba kundi ang kalooban po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba doon? Hallelujah. Hindi lamang po tayo pumunta rito para mag-attend at pagkatapos ay uuwi na o magkakainan tayo, magpe-fellowship tayo. No, it's not. Meron po tayong tungkulin na dapat gawin, mga kapatid. According po sa ating pong pinag-aaralan sa umaga pong ito. Hallelujah. So again, mayroon po ipinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Una po ay ang paliwanagin ng ating mga ilaw. So, sabi kanina ng ating kapatid na dapat po tayo ay lumakad kasama ang ating Panginoong Hesus upang patuloy na ang liwanag po ay makita po sa atin. So, naging question nga po ito nung sa BS namin, paano paliliwanagin ang ilaw natin? Ang sagot po ay magpatuloy ka sa pagsik sa ating Lord. Amen. Hallelujah. So, kagaya po noong unang panahon, kung natatandaan niyo po, Moses, kapag kinakausap niya po si Yahweh, kapag katapos niya pong kausapin si Yahweh, ang mukha niya po ay nagliliwanag. At ito po ay kanyang tinatakpan. Dahil natatakot po yung mga Israelites pag nakikita po si Moses. But kakaiba po ang iliwanag na nabigay ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa napag-aralan namin, ito pong ilaw na ito ay attractive. Amen. So, mentras na ikaw ay lumalapit sa Panginoong Hesus, ay lalo kang nagliliwanag. At ang liwanag na meron ka is very attractive to others. Amen. Hindi nakakasawa, hindi nakakatakot. Subalit nakaka-attract. Hallelujah. So again, mas maliwanag ay mas malalo po nating maunawaan ang bagay na nais pagawa ng ating Diyos. Kung tatandaan po natin ang ating Panginoong Hesus, siya po ay umagang-umaga gumigising po siya upang siya po ay manalangin. Pumupunta po siya doon sa ilang upang siya po ay manalangin. So, habit na po ng ating Panginoong Hesus, habit na po niya ang manalangin. Amen. At dahil po doon sa kanyang ginagawa ngayon, ay nakikita po niya ng malinaw ang instruction ng Ama. So we are, mga kapatid, ganoon din po tayo. Mas lalo lumalapit po tayo sa ating Panginoong Hesus. Nagbabasa po tayo ng Bible.
ay mas lalong clear natin natatanggap ang kanya pong mga instruction, ang kanyang message. Amen. Hallelujah. Nawa po ay sa umaga pong ito ay mayroon po tayong natutunan. Amen. Sa salita ng ating Panginoong Hesus. Again, hallelujah. Sasabihin ng ilan sa atin, simpleng Christian lang ako, attend lang ako ng Friday service. Pagkatapos, okay na, uwi na, pagkatapos ng fellowship. So, ayoko sa ministry, wala akong time, sobrang sa trabaho. Okay, but again, mga kapatid, wala pong simpleng Christian lang. Wala pong simpleng Kristiyano lang. Ang sabi nga po ng Lord, ang kagaya daw po natin ay isang city na nandoon po sa burol. Again, tingin po tayo sa harapan. Mahalaga po ang sasabihin ko. Wala pong isang Kristiyanong simple lang, mga kapatid. But, ang kagaya po natin ay isang city na nandoon po sa burol. Na kahit na po sa gitna ng kadaliman, ay nakikita po ang city na to. Tayo po yun, mga kapatid. Kagaya po tayo ng city na ito. Nakikita po tayo ng karamihan. Hindi po tayo isang simpleng Kristiyano lamang. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nagliliwanag kahit sa gitna man ng kadiliman. Amen. Kung tayo po ay nasa trabaho natin, bakit kakaiba ka? Amen. Bakit hindi ka nangungupit din? Amen. So hindi. Kakaiba po tayo. Mayroong nakikitang kakaiba sa atin. Nakaka-attract po ang ating mga buhay sa kanila. Amen. Hallelujah. So meron po tayong tungkulin na dapat gawin bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya nga paglabas mo sa church na ito, hayaan mo na ikaw ay magliwanag. Amen. Huwag po nating takban yung liwanag na yan. Pakita po natin yan, yung mabubuting gawa na yon. Pag sinabing mabubuting gawa, ito po yung kalooban ng Diyos na sinusunod po natin. Hallelujah. Magliwanag ka kung saan ka man pumunta. Makita sa iyo ang mabubuting gawa, ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay maging asin ng sanlibutan ito at maging kasangkapan ka ng Panginoon upang ma-preserve ang mundong ito. Amen. So, napakaganda po ng ating buhay. Isn't it? Hallelujah. Amen. Ang sarap na bang maging Kristiyano? Amen. Hallelujah. Ang sarap na bang isuko ang buhay sa ating Panginoong Jesus? Malapit na pong dumating ang Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then, the question is, are you ready to accept the task God had given you? Ready na po ba tayo? Amen. Hallelujah. You're not just a simple Christians, but your life is so precious. Kailangan ka ng sanlibutan ito upang maging kasangkapan ng liwanag ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi ikaw ay sino pa? Wala na nga po. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Sabi ko po kanina, tayo po ay patuloy na mag-worship sa ating Lord. Amen. Then prepare yourselves. Hallelujah. Let us worship Jesus, the true light of this world, of this earth. Amen. Damahin po natin ang message ng awiting ito.
There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind. God Almighty, God of mercy. The place. There's no striving in your grace. God of mercy. God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in as we pray. Jesus, have your way. Jesus. There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regretting what it cost. God of freedom, oh God of heaven,
po natin ang ating Panginoon po ay kumilos sa umaga pong ito. Hallelujah. Tagpuin ang ating mga puso. Oh, Jesus, have your way. Come, let us pray to Him. Hallelujah. Open your hearts to Jesus. At anuman, ipasearch natin ang hearts na yan. Hallelujah, ang ating mga puso. Hindi pa po tapos ang Lord sa umaga pong ito. He wants to minister you. Hallelujah. He wants, nais niyang tagpuin ka sa umagang ito. Hallelujah. Oh Lord, dalangin po namin sa umaga pong ito. Tagpuin mo nga po ang bawat isa. Hallelujah. Receive the light that comes from Jesus. Hallelujah. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Hallelujah. Just receive it in Jesus' name. Just receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive it. Receive that light. Receive that light. Hallelujah. Receive it in the name of Jesus. Oh, glory is yours, oh God. Salamat po sa inyo sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po dahil kayo po ay kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, dahil inalis mo po ang kadiliman meron sa aming mga puso. Hallelujah! At pinalitan niyo po ito ng liwanag na nagbubula sa inyo. Oh God! Hallelujah! Lord, magkakaroon ng pagbabago ang aming mga buhay dahil sa liwanag na tinanggap namin sa umaga pong ito. Hallelujah! Oh, glory is yours, oh God! Hallelujah! Oh, hallelujah! Glory! Glory to your name! Glory to your name! Glory, glory to your name, Lord! Oh, we bless your holy name, for you alone are worthy! You alone are worthy! Oh, hallelujah! Continue to pray to the Lord! Kung meron ka nais na isuko sa umagang ito, so be it! Give it to the Lord! Give it to the Lord! Hallelujah! Give it! Give it! Hallelujah! Surrender your life to God! Oh, hallelujah! Surrender it! Surrender! Oh, hallelujah! Surrender your life to God! Hallelujah! Walang simple Kristiyano lamang! Wala pong ganang katawagan! Lahat po tayo tinawag ng ating Panginoong Hesus upang maging asin at ilaw ng mundong ito. Oh, glory is yours, oh God! Thank you, Jesus! Salamat sa umaga pong ito! Hallelujah! Sa'yo ang buhay namin, Panginoon! Sa'yo ang buhay na ito! Hallelujah! Glory! Glory! Come on, church! Glory to your name! Oh, God! We are yours! Hallelujah! We bless you, Lord! Lord, sa iyo po ang church na ngayon siya. Ikaw ang aming Panginoon at ikaw ang aming tagapagligtas. Oh, Lord. Hallelujah, Lord. Muli, maraming po salamat sa inyo sa umaga po ito. Salamat po sa pagkilos mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. That let the healing of God move upon you. Nais kang pagalingin ng Panginoon sa umaga po ito. Physically and spiritually. Receive your healing in Jesus' name. Hallelujah. Glory. Glory to your name, Lord. Salamat, Panginoon.
Salamat po sa umaga ito. Salamat sa kalakasan. Pinagkaloob mo po sa amin. Hallelujah. Yaan mo, Panginoon, ng buhay na ito ay maitalaga namin lamang para sa iyo. Maging kasangkapan po kami, Panginoon. Maging kasangkapan mo kami upang patuloy na ma-preserve ang mundong ito. Hallelujah. Nawa po ang liwanag na meron kami, Panginoon, ay magpatuloy po ito sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Hallelujah. Thank you, Lord. Pumalakpak po ang lahat ng pinalaya ng Panginoon sa umaga po. Pumalakpak po ng malakas ang lahat na tumanggap ng kaliwanagan sa ating Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Amen and amen.